Today, we're gonna learn what the Bible says and the salvation and Christian life after salvation. Kaya ngayon ating pag-aaralan po kung ano po yung sinasabi ng Biblia patungkol po sa ating pamumuhay bilang isang Kristyano at gayon din po patungkol sa ating kaligtasan. Even though Bible is thick, it talk about only 4 topics. Kahit yung Biblia po ay napakakapal, 4 na paksa lang po yung binabanggit nito. The first one is, Bible is really Word of God. Una po dito, yung Biblia po ay tunay na salita ng Diyos. And God is alive. At yung Diyos po ay buhay. That's why during the Bible seminar, in session 1 to 3, we check the evidences. Kaya nga mula session 1 hanggang session 3 ng Bible Seminar, atin pong tinignan lahat ng mga ebidensya. So when we look at the creatures and historical evidence and the achievement of the prophecies, we cannot deny the Bible is really Word of God. Kaya nung ating po nakita yung mga nilalang, yung kasaysayan, yung pagsasakatuparang mga propesiya, hindi po natin may itatanggi na yung Biblia ay tunay po na salita ng Diyos. And God is really alive. At yung Diyos po ay tunay po talagang buhay. Then if the Bible is really true, we have a problem. Kaya kung yung Biblia po ay talagang totoo, talagang mayroon po tayong problema. Because the Bible says we are born as a sinner and we are supposed to be judged and go to hell. Kasi sinasabi ng Biblia na tayo po ay pinanganak na makasalanan at dapat po tayong makatulan at mapunta ng impyerno. That is the second topic in the Bible. Yun po yung ikalawang paksa na nasa Biblia. But the Bible says the answer how to be saved. Pero nasa Biblia din po yung kasagutan kung paano po tayo maliligtas. Jesus already redeemed all our sin. That's why when we believe this, we can go to heaven. Si Jesus po, tinubos niya na po yung lahat ng ating mga kasalanan. Kaya kung atin itong sasampalatayanan, tayo po ay maliligtas. And the last topic in the Bible is, if we really get salvation, how can we pay back the love of Jesus? At yung huling paksa po na nasa Biblia, kung tunay po talaga tayong naligtas, atin pong isipin, paano natin susuklian yung pag-ibig ng Diyos? How can we live for God? Paano tayo makakapamuhay sa Diyos? So you talk about our Christian life. Kaya pinag-uusapan po dito yung patungkol po sa ating pamumuhay bilang isang Kristyano. These days, many people attend the church. Sa panahon na po natin ngayon, marami po mga tao pupunta sa church. And they said they believe in God. At sinasabi po nila, nananampalataya sila sa Diyos. But they don't know, they don't check the number 1, 2, 3. Then they only focus on the Christian life. Pero hindi mo nila tinitingnan yung mula una hanggang ikatlo, doon lang sila nakatuon, doon sa ikaapat sa kanilang buhay Kristyano. That's why even though they learn the many things about the Bible, they don't have assurance to go to heaven. Kaya kahit marami po silang natutunan na nilalaman ng Biblia, wala naman po silang kasiguraduhan patungkol sa kanilang kaligtasan. They are not thankful to God. Hindi po sila mapagpasalamat sa Diyos. They don't love God more than anything else. Hindi po nila iniibig yung Diyos ng higit sa iba pa pong mga bagay. Because when we receive the great love of God, only that time we also came to love God. Kasi nung oras lang po na natanggap po natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos, doon lang din po yung oras kung saan nais po natin suklian yung pag-ibig ng Diyos. So the Bible says, before we do something for God, we have to get salvation first. Kaya sinasabi po ng Biblia, bago tayo mayroong gawin para sa Diyos, kailangan po muna natin na maligtas. Only when we receive the greatest love of God, we can also love God and sacrifice everything to God. Kaya sa oras lang po na natanggap natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos, doon lang po natin magagawa na ibigay niya Diyos at isakripisyo yung lahat ng mahalagang bagay para sa Diyos. That's why when the many people try to live for God and sacrifice for God without receiving this love and without salvation, they easily give up. Kaya marami po mga tao ay nabubuhay para po sa Diyos, pero na walang pag-ibig, hindi po nila magagawang ibigin yung Diyos at magsakripisyo para sa Diyos. So Bible says you have to get salvation first. Kaya nga sinasabi po ng Biblia, kailangan mo munang maligtas. So today, that's why in the Bible seminar we learn these topics. Kaya sa Bible Seminar po, ating napag-aralan ang mga paksa po na ito. The Bible says the salvation, the meaning of salvation is the forgiveness of sins. Kaya sinasabi po sa Biblia na yung ibig sabihin ng kaligtasan, ito po yung kapatawaran ng mga kasalanan. Only problem between God and us is a sin. Yung tanging problema lang po sa pagitan ng tao at ng Diyos ay yung kasalanan. So if all our sins are forgiven, we go to heaven. Kaya kung yung lahat ng ating mga kasalanan ay mapatawad, pwede na tayong makapunta ng langit. But even the one single sin is not forgiven, we go to hell. Pero kahit yung isa nating kasalanan ay hindi pa po napatawad, hindi po tayo pwede makapunta ng langit. And we cannot do anything to pay the penalty of our sin. At wala po tayong anong magagawa para bayaran po yung kabayaran ng ating mga kasalanan. That's why instead of us, Jesus took away all the sin of the world. Kaya nga sa halip na tayo, si Jesus po yung umako ng lahat ng kasalanan ng sanlibutan. At the time, Jesus even paid my all sins, past,
present, the future sin. Kahit si Jesus po, kanya pong binayaran yung lahat ng aking mga kasalanan dati, ngayon hanggang sa hinaharap. That's why Jesus said on the cross, tapos na, natupad na. Kaya nga sinabi po ni Jesus doon sa krus, tapos na, natupad na. It means it's finished. Ibig sabihin po, tapos na. It means we don't need to do anything. Ibig sabihin, wala na po tayong anumang kailangan gawin. Only one thing we have to do is believing this. Yung tayong kailangan lang natin gawin ay sampalatayanan nito. Even for the future sin, we don't need to do anything. We just need to believe Jesus already redeemed all our even future sins. Kahit sa hinaharap po natin mga kasalanan, wala na po tayong anumang kailangan gawin. Ang tanging kailangan natin gawin ay sampalatayanan po ng maski yung hinaharap nating kasalanan ay pinatawad na rin po ng Panginoon. So it's called the walang hanggang katubusan. Kaya ito po yung tinatawag na walang hanggang katubusan. Tama po ba? Oh. So Jesus forgave our sins forever. Kaya si Jesus po, pinatawad niya po yung lahat ng ating mga kasalanan ng walang hanggan. And important thing is, there is no condition. At yung mas mahalaga pa pong bagay dito, ito po yung walang anumang kapalit. So even though we are not perfect, we can when we believe that Jesus redeemed all our sin, we go to heaven. Kaya kahit hindi po tayo perpekto, pero sa oras na ating sampalatayanan po yung ginawa ni Jesus, tayo po ay pwede na makapunta ng langit. Now, the only reason why people go to hell is they don't believe this. Ngayon po, yung tanging dahilan kung bakit yung mga tao ay mapupunta pa rin ng impyerno dahil hindi po nila ito sinasampalatayanan. So, this is the big two lines in order to go to heaven. Kaya ito po yung dalawang mahalagang linya para tayo po ay makapunta ng langit. Some people rely on their own work to go to heaven. Yung iba pong tao, sila po yung umaasa sa sarili po nilang paggawa. So, work means what we do for the Lord. Kaya ibig sabihin po ng paggawa, ito po yung ginagawa po natin para sa Panginoon. The Bible says, through our own work, we cannot be forgiven and we cannot go to heaven. Pero sinasabi po ng Biblia na sa pamagitan ng ating sariling paggawa, hindi po tayo mapapatawad at hindi po tayo makakapunta ng langit. The grace means what God had done for us. Yung biyaya naman po, ito naman po kung ano po yung ginawa ng Diyos para sa atin. And the faith is the way to receive the God's grace. At yung pananampalataya, ito naman po yung paraan para matanggap po natin yung biyaya ng Diyos. So there are three kinds of people. Kaya meron pong tatlong klase ng tao. Some people think if they do so many things for God, they can go to heaven. Kaya yung isa pong tao, iniisip po nila na kapag marami silang gagawin para sa Diyos, pwede daw po silang makapunta ng langit. They rely on their own work. Umaasa po sila sa sarili po nilang paggawa. But some people are mixed with their own work and Jesus Christ, the grace. Pero ibang tao naman, halo sa pamagitan daw na sila ng gawa at sa pamagitan din daw ng biyaya ni Jesus. So they believe Jesus forgave their sins. Kaya naniniwala din po sila na si Jesus ay pinatawad na po yung kanilang mga kasalanan. But also they think, even though Jesus forgave their sins, if they don't do anything for Jesus, they cannot go to heaven. They believe so. Pero iniisip po nila na kapag wala po silang anumang gagawin, kahit na nanampalataya sila na pinatawad sila ni Jesus, hindi pa rin daw sila makakapunta ng langit. The Bible says, even though we believe in Jesus, if we add even one drop of our own work in the salvation, it's not the true salvation. Pero sinasabi po sa Biblia na kahit tayo nananampalataya, pero sa oras sa dagdagan po natin ito na kahit isa nating sariling paggawa, ito po ay hindi makakapagdala sa atin sa langit. We can be forgiven only by Jesus Christ. Tayo po ay mapapatawad lamang sa pamagitan lamang po ng biyaya ni Jesus. We go to heaven only by Jesus Christ. Makakapunta lang po tayo ng langit sa pamagitan lang po ni Jesus. We cannot add anything from our work. Wala po tayong anumang may idadagdag po o magagawa mula sa ating paggawa. So here are two flies. Kaya meron po dito dalawang klase ng lamok. They want to go to Korea. Parehas po nilang gustong pumunta ng Korea. So the A fly tried to fly from today. Kaya yung letrang A na lamok, gusto niyang pumunta ng Korea sa pamagitan ng sarili niyang paglipad. He flied for 1 year. Kaya lumilipad po siya sa loob ng 1 taon. And after 1 year, he reached the Quezon. At pagkatapos ng 1 taon, narating niya pa lang yung Quezon. He fly again. Kaya lumipad po ulit siya na ulit ng patuloy. After 10 years, he reached the Baguio. Pagkatapos naman ng 10 taon, nakarating na rin siya ng Baguio. Can you reach Korea by flying? Maabot niya kaya yung Korea sa pamagitan ng sarili niyang paglipad? It's impossible. Imposible po. On the sea, he will die. Kasi doon pa lang sa karagatan, tiyak na mamamatay na po siya. But
bee fly arrived in Korea very safely. Pero ito pong letrang B na lamok, nakarating po siya ng Korea ng ligtas. He didn't do anything. Wala po siyang anumang ginawa. Then how? How can he reach Korea? Kung ganun, paano po kaya siya nakarating ng Korea? When I visit Korea, he stay here. Nung pumunta po ako ng Korea, siya po ay nanatili sa aking braso. He didn't do anything. Wala siyang anumang ginawa. So, even though we work hard and do our best, we cannot go to heaven. Kaya kahit talagang magpagal tayo, gawin natin lahat natin makakaya, hindi po tayo makakapunta ng langit. That's why God already redeemed all our sins and says, just believe it. Kaya nga yung Diyos, tinubusin na yung lahat ng ating mga kasalanan at sinasabi niya lang na manampalataya ka lamang. And when we believe this, we just like stay in the shoulder of Jesus. At kung atin itong sasampalatayanan, ito po ay gaya lang na tayo po ay nakasanda lamang po sa balikat ni Yeso Kristo. And automatically, Jesus will bring us to heaven. At automatiko, yun, si Jesus po, dadalhin niya tayo sa langit. So, all the Bible, especially the Old Testament, show us the shadow of the people who will get salvation by the grace. Kaya yung buo pong Biblia, lalong-lalo po sa Lumang Tipan, ipinapakita po na tayo po ay maliligtas lamang sa pamagitan ng biyaya. So when you look at that shadow, it's very clear we cannot get salvation by our own work, only by the grace we go to heaven. Kaya ating makikita po sa pamagitan ng mga anino na to na hindi sa pamagitan natin sa sariling gawa, kundi sa pamagitan lang po ng biyaya, tayo po ay So maliligtas. today, I briefly explain. Kaya ngayong araw, bahagya ko po itong babanggitin. It's called the gospel in Old Testament. Kaya ang tawag po dito, Ebanghelyo sa Lumang Tipan. The first is tuning of skin. Kaya una po dito, yung kasuotang balat. Genesis chapter 3 verse 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At parehong nabuksan ang kanilang mga mata at nalaman nilang sila'y mga hubad. Magkasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panakip. Adam and Eve commit the sin. Sila Dan at Eva nakagawa po ng Then kasalanan. they realize they are shameful before God. At naunawa nila na sila po'y kahiyahiya sa harapan ng Diyos. So in order to cover their shame, they made the garment by the fig leaves. Kaya para matakpan po yung kanilang kahihiyan, gumawa po sila ng isang kasuotan na gawa po sa puno ng igos. At the time, God called Adam. Kaya nung pagkakataon na yun, tinawag po ng Diyos si Adan. Adam, where are you? Adan, nasaan ka? Like this, God is looking for a sinner. Kaya gaya po nito, yung Diyos po, hinahanap niya yung mga makasalanan. God already know the Adam committed sin. Alam na po ng Diyos na si Adan na nakagawa ng kasalanan. But God is looking for Adam. Pero yung Diyos, hinahanap niya pa rin si Adan. At the time, the Adam says, I'm naked. I'm afraid because I was naked. Nung pagkakataon na yun, ito po yung sinabi ni Adan, ako'y natatakot sapagkat ako'y hubad. Think about this. He wear the garment which he made. Ipag-isipan niyo po ito, di ba suot-suot niyo na po yung kasuotang damit na gawa sa dahon? But he said he's naked. Pero sinasabi niya pa rin na ako'y hubad. What does it mean? Ano pong ibig sabihin nun? He already knew that through the garment which he made cannot cover his shame. Alam niya po na sa pamagitan ng kasuotang damit na kanyang ginawa, hindi po matatakpan nito yung kanyang kahihiyan. When the sun arises, the leaves becomes dry. Kapag sumikat na po yung sinag ng araw, ito pong dahon na ito ay malalanta. And whenever he moved, the leaf dropped. At kapag siya po ito yung gagalaw, ito pong dahon na ito ay So malalaglag. he's almost naked even though he is wear. Kaya halos siya po ay mahuhubaran na kahit meron po siyang suot-suot. So he confessed he's naked. Kaya umamin po siya na siya po ay hubad. At the time, God made the tunic of skin. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At iginawa ng Panginoong Diyos si Adan at ang kanyang asawa na mga kausotang balat at sila'y dinamitan. So through the tunics of skin which God made, they cover their shame. Kaya sa pamamagitan po ng kasuotang balat na ito, tinakpan po ng Diyos yung kanilang kahihiyan. So this is a very important spiritual lesson. Kaya ito po ay merong pinakamahalaga pong kaaral po mula po sa ating, para sa ating spirito. So who made this garment of the fig leaves? Sino pong gumawa nitong mga kasuotang damit na ito na gawa sa puno ng igos? Yes, Adam and Eve. Si Adan at Eva. So it indicates our own work. Ito po ay kumakatawan sa atin pong sariling paggawa. But through our own work, we cannot cover our sins. Pero sa pamagitan po natin sa sariling paggawa, hindi po na ito matatakpan yung ating mga kasalanan. Then who made these tunics of skin? Kung ganun, sino naman po ang gumawa ng kasuotang balat na ito? Yes, God. Yung Diyos po. So only God's grace we can be covered.
Kaya tangis pamagitan lang po ng biyaya ng Diyos, tayo po ay matatakpan. We cannot go to heaven no matter what we do, Hindi po tayo makakapunta ng langit anuman yung ating gawin. but by the grace of God, we are already forgiven, and through this grace, we go to heaven. Pero sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, tayo po ay napatawad. At sa pamagitan ng biyaya po na ito, tayo po ay makakapunta na ng langit. That's why the Isaiah chapter 61 says, God, He has clothed me with the garments of the salvation. Kaya sinabi po dito sa Isaías kapitulo 61, versikulo 10, sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan. So God give us these garments of the salvation. That is Jesus Christ. Kaya yung Diyos po, ibinigay niya po sa atin, ito pong damit ng kaligtasan, kung saan ito po ay si Heso Kristo. And another shadow is the offering of Abel. At yung isa pa pong anino po, ito po yung handog ni Abel. The Adam and Eve's son are the Cain and Abel. Yung anak po na Adan at Eva, ito po ay si Cain at si Abel. And they offer the offering to God. At sila po ay naghandog ng mga handog sa Diyos. And Cain prepared the fruits of the ground. At si Cain naman po, siya po ay naghandog ng mga bunga ng lupa. And Abel prepared the blood of the lamb, At si- blood of the animal. At si Abel naman po, siya man po ay naghandog ng dugo ng hayop. Then God only accept Abel's offering. Pero ang tinanggap lang po ng Diyos ay yung handog po ni Abel. God didn't accept Cain's offering, the fruits of the ground. Hindi po tinanggap ng Diyos yung handog ni Cain na yung mga bunga ng lupa. So some people misunderstand. God is not vegetarian. Kaya ibang tao, mali pagkainuhawa, ay yung Diyos hindi mahilig sa gulay. God like the steak. Gusto ng Diyos yung mga steak. It doesn't mean that. Hindi po ganun yung ibig sabihin nito. Why God didn't accept Cain's offering? Bakit po kayo hindi tinanggap ng Diyos yung mga handog ni Cain? Because Cain didn't have a faith. Kasi si Cain po, wala po siyang pananampalataya. Let's look at Tingnan po the natin. Hebrew chapter 11 verse 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa pananampalataya, si Abel ay nag-alay sa Diyos ng higit na dakilang handog kaysa kay Cain. So Abel has a faith and Cain didn't have a faith. Kaya si Abel po yung may pananampalataya, pero si Cain po ay walang pananampalataya. What kind of faith? Ano pong klaseng pananampalataya? The Cain didn't believe that by his own work he cannot go to heaven. Si Cain po, na hindi po siya naniniwala na kung hindi sa pamagitan ng sarili niyang paggawa, hindi daw po siya makapunta ng langit. But Abel believed that only by the grace of God he can go to heaven. He can be forgiven. Pero si Abel po ay nananampalataya na sa pamagitan po ng biyaya ng Diyos, siya po ay maaring mapatawad. That's why he prayed, Lord, Abel prayed, Lord, instead of my sin, this lamb shed the blood and died for me. Kaya yung panalangin po ni Abel ay gaya po nito, Panginoon, sa halip na ako, ito po nga hayop na ito yung mamatay para po sa aking mga kasalanan. But Cain was so proud. Pero si Cain po talagang mapagmalaki. He probably say, Lord, look at these fruits. Maaring sinabi niya, Panginoon, tingnan mo itong mga bunga na ito. For 1 year, for many years, I take care of all the trees and I harvest. Sa loob ng isang taon, napakaraming taon, akin po talagang inani ito maraming mga bunga na ito. This is fruit of my sacrifice and my work. Ito po yung bunga ng aking pagsasakripisyo at paggawa. So Cain is the representative of the people who try to go to heaven by their own work. Kaya si Cain po yung kumakatawan po sa mga tao pong nagnanais na sa pamagitan ng sariling gawa, sila po yung makakapunta ng langit. But Abel is the representative of the saved people who get salvation by the grace of God. Pero si Abel naman po, siya po yung kumakatawan sa maligtas sa tao na sa pamagitan ng biyaya ng Diyos ay naligtas. So Abel believed, like this lamb, one day Jesus will come and died for their sins. Kaya gaya nito, si Abel po ay nananampalataya na balang araw po, gaya po ng tupa na ito, si Jesus po ay mamatay para sa ating mga kasalanan. And another example is the Passover lamb. At yung isa pa pong anino po, ito pong Passover lamb o yung Paskwa. When the Israel people stayed in Egypt, they became slaves. Nung yung mga Israelita po ay nanatili po doon sa Ehipto, sila po ay naging mga alipin. So God sent the Moses and to bring out the Israel people. Kaya pinadala ng Diyos si Moises para kanyang iligtas yung mga Israelita. But at that time, the Pharaoh, the king of Egypt, didn't allow it.
Pero nung pagkakataon po na yun, yung parao, yung hari po ng Ehipto, hindi po sila pinapahintulutan. So God brought the 10 plagues to Egypt. Kaya yung Diyos, nagpadala po siya ng 10 salot doon sa Ehipto. The last one is killing the firstborn babies. Yung huling salot po dito ay pagpatay sa lahat ng mga panganay na anak. Then, only way to avoid the God's judgment is killing the lamb and put the blood on the doorpost. Kaya yung tanging paraan lang po para maligtas po sa salot na ito, kailangan nilang pumatay ng tupa at yung dugo nito ay pahid po sa kanilang bandang pintuan. Exodus chapter 12, verse 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang dugo ay magiging sa inyo ay isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan. Kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo at walang salot na papatay sa inyo. Kapag pinuksa ko ang lupain ng Ehipto. Yes. So like this, the Israel people believe this word. That's why they put the blood on the doorpost. Kaya gaya po nito, yung mga Israelita, sila po yung nanampalataya, kaya nilagyan po na ng dugo yung mga kabitan ng pinto. So here is a question. Kaya meron po ang katanungan dito. In order to go to heaven, you have to get the answer. Para makapunta kayo ng langit, kailangan po ninyong masagot po ito. Are you ready? Handa na po kayo? There is a test to go to heaven. Meron pong exam para makapunta ng langit. Here are 4 houses. Kaya meron po ditong 4 na bahay. And the number 1 house, they think, God said that we have to put the blood? It's disgusting. Kaya sinabi nung nakatira sa unang bahay, sinabi ng Diyos na maglagay ng dugo, nakakadiri yun. Let's decorate with the flowers. It Lagyan- looks beautiful. Lagyan na lang natin ito ng mga palumuting bulaklak, mas maganda pa. So they put the flowers. Kaya naglagay po sila ng mga Number bulaklak. 2, the blood is red. Kaya yung pangalawang bahay, sinabi niya, ay yung dugo, kulay-pula yun eh. So anyway, if we put something red, it will be okay. Kaya sa palagay ko, kung maglalagay tayo ng kahit kulay pula, kahit anong kulay pula, ayos na yun. So they put the ketchup, Kaya ang nilagay nila, ketchup. tomato sauce. And number 3, they are rich. Yung pangatlo naman, napakayaman po nila. So instead of blood, they decorate the door with the jewels. Kaya sa halip na dugo, ang nilagay po nila ay mga alahas. Number 4, according to the God's word, they put the blood of the lamb. Pero yung ikaapat po, alinsunod sa salita po ng Diyos, ang nilagay po nila ay dugo ng tupa. So which house is saved? Kaya alimbahay po yung maliligtas? 4 lang? 4 lang po, yung pang-apat lang? Yes, number 4 only. Opo, tama po yung pang-apat lang. So why number 1, 2, 3 were judged? Bakit po yung una, ikalawa, ikatlong bahay ay nahatulan? Because they don't have the blood. Kasi wala naman po silang dugo. These days, many people attend the church. Sa panahon po natin ngayon, marami pong mga tao yung pupunta sa church. They praise the Lord nicely. Nagpupuri sila sa Diyos ng napakaganda. They offer so much money. Nagbibigay sila ng napakaraming pera. Sometimes some people really look like a born-again Christian. Kaya kung minsan yung ibang tao nagmumukha talagang born-again Christian. So they put the ketchup in their life. Kaya naglalagay po sila ng parang ketchup sa kanila pong katawan. But when we check, it's not blood. Pero kung titingnan po natin ng maigi, hindi po ito dugo. As long as they don't know the blood of Jesus Christ, they go to hell. Hanggat hindi po nila nalalaman yung dugo ni Jesucristo, sila po ay mapupunta ng impyerno. This lamb of the Passover lamb is the shadow of Jesus Christ. Ito pong kordero ng Pasko na ito ay anino po ni Jesucristo. This verse is very important. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat si Kristo, ang kordero ng ating Pasko, ay naialay na. Yes. So like a lamb died in the Passover day, Jesus died for our sins. Kaya kagaya ng kordero na namatay nung araw ng Pasko, si Jesus din po ay namatay para po sa ating mga kasalanan. So here is another example. Ito pa po yung isang halimbawa, katanungan. It's little more difficult. Mas mahirap po ito ng bahagya. Concentrate. Kaya magtuon po kayo ng pansin. There are 4 people. Meron po ditong 4 na klase ng tao. Number 1, he commits so many sins. Yung una po, napakarami niyang kasalanan na nagawa. Number 2, pangit. Yung pangalawa, pangit. Number 3, very poor. Yung pangatlo naman, napakahirap. Number 4, he is not educated. Yung pang-apat naman, wala pong pinag-aralan. But in the Passover day, all of them put the blood on the doorpost. Pero nung araw ng Pasko, lahat po sila ay naglagay po ng dugo ng tupa doon po sa kanilang mga pintuan. And who will be judged? Kung ganun, sino po sa kanila yung mahahatulan? Huh? Sino po? Sino po? Oh, wala.
Because no matter what they do, what they are, as long as they put the blood, they are saved. Kaya maging sino man po sila, sa oras na naglagay po sila ng dugo ng tupa, sila po ay maliligtas. So some people said, I'm not worthy to get salvation. Pero sinasabi ng ibang tao, hindi po ako karapat-dapat na makatanggap ng I kaligtasan. don't offer the money. Hindi naman po ako nagbibigay ng pera. I commit so many sins. Naparami ko pong kasalanan ang nagawa. It doesn't matter. Hindi wala po yung kinalaman. God's love is much greater than our sins. Kasi yung pag-ibig po ng Diyos ay higit pa kaysa sa ating mga kasalanan. His blood is more than enough to cover all our sins. Yung kanyang dugo ay higit pa sa sapat para takpan yung lahat ng ating mga kasalanan. So no matter what we are, as long as we believe that Jesus shed the blood for all our sins, we get salvation. Kaya anuman po tayo, pero sa oras na tayo nananampalataya po na si Jesus ay nagpadanak ng dugo para sa ating mga kasalanan, tayo po ay maliligtas. And there is the bronze serpent. At meron pa po dito yung tansong ahas. The number, chapter 21, verse 5 and 6, would you read? Sa mga bilang po, Kapitulo 21, versikulo 5 at 6, ang bayan ay nagsalita laban sa Diyos at laban kay Moises. Bakit ninyo kami iniahon mula sa Ehipto upang mamatay sa ilang? Sapagkat walang pagkain at walang tubig at ang kaluluwa namin ay nasusuyan na sa walang kwentang pagkain ito. Pagkatapos, ang Panginoon ay nagsugo ng mga makamandag na ahas sa mga taong bayan at tinuklaw ng mga ito ang mga tao, kaya't marami sa Israel ang namatay. After Exodus, Israel people stayed in the wilderness. Pagkatapos po ng Exodo, yung mga Israelita po, sila po ay nanatili doon sa ilang. At the time, they complained a lot. Doon po sa lugar na yun, talagang nagreklamo sila napakaraming beses. So God sent the fearless serpent. Kaya yung Diyos po ay nagpadala ng mga makamandag na ahas. And when they were bitten, they are about to die. At kapag sila po ay natuklaw, talagang sila po ay mamamatay. So Moses prayed to God. Kaya si Moises po ay nanalangin sa Diyos. Then God gave them the solution. At yung Diyos po ay binigay po sa kanila yung solusyon. You make the bronze serpent in the pole. Gumawa kayo ng isang ahas sa tanso. Then God said, when anyone look at the bronze serpent, he live. At sinabi po ng Diyos, sino man yung titingin dun sa ahas sa tanso na yon ay mabubuhay. So there are two kinds of people. Kaya meron pong dalawang klase ng tao So dito. probably Moses cry out, look at the bronze serpent. Kaya maaari po si Moises po sumisigaw siya, tingnan ninyo yung ahas sa tanso. You don't need to do anything. Wala kayong anumang kailangang When you gawin. look at it, you live. Kapag titingnan nyo lang ito, mabubuhay kayo. But some people didn't believe that. Pero ibang tao, hindi po naniwala. Just look at it. I don't think so. Titingin lang ako, sa palagi ko, hindi totoo I yun. need the medicine. Kailangan ko ng gamot. I need to go to hospital. Kailangan pumunta ng hospital. The serpent bite me. Kasi tinuklaw ako ng ahas na ito. Then can I be healed by looking at the bronze serpent? Kung ganun, talaga bang papagaling ako nito kapag titingin lang ako sa ahas sa tanso na ito? They didn't believe it. That's why they didn't look at it. Hindi po nila ito sinapalatayanan, kaya hindi po sila tumingin. But some people look at the bronze serpent Pero po yung ibang tao, tumingin po doon sa ahas sa tanso. because they believe the word of God. Kasi sila po ay nananampalataya sa salita ng Diyos. Then they live. Kaya kung ganon, sila po ay nabuhay. So what's the difference between them? Kaya ano pong pinagkaiba nilang dalawa? The first group didn't believe the word of God. Yung una pong grupo, sila po ay hindi nananampalataya sa salita ng Second Diyos. group, they really believe the word of God. Pero yung pangalawang grupo, sila po talaga ay lubos na naniniwala sa salita ng Diyos. Getting salvation is not doing something. Kaya yung pagkakaroon ng kaligtasan, hindi po ito yung meron tayong kailangang gawin. Getting salvation is just looking at Jesus Christ. Yung pagkakaroon ng kaligtasan, ito po yung pagtingin lamang dun sa ginawa ni Yesu Kristo. John chapter 1 verse 29 says, Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Sa Juan Kapitulo 1, versikulo 29, sinabi ng Diyos, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Looking at Jesus means believing what Jesus had done for us. Yung pagtingin po kay Yesu Kristo, ito po yung pagtingin kung ano yung ginawa ni Yesu Kristo para sa atin. So even though we don't do anything, when we believe that Jesus redeemed all our sin, we get salvation. We live. Kaya kahit wala po tayong anumang gagawin, pero kung tayo pananampalataya doon po sa ginawa ni Yesu Kristo, tayo po ay mapapatawad at tayo po ay mabubuhay. But if we don't believe this, and if we don't look at Jesus, we cannot get salvation. Pero kung hindi po tayo sasampalataya at titingnan sa Jesus, hindi po tayo maliligtas. So, these all the shadow
indicates Jesus Christ. Kaya lahat po ng mga anino na ito ay kumakatawan po kay Jesucristo. And as we studied during the Grand Bible Seminar, the sin offering, the sacrificed lamb, indicates the Jesus Christ. Kaya kagaya ng napag-aralan po natin nung Bible Seminar, ito po mga handog na tupa na ito po yung handog para sa kanilang kasalanan. So, based on this all the shadow, finally Jesus came to this world to take away the sin of the world. Kaya base po sa mga anino na ito, sa kaulihan, si Jesus po ay pumarito sa sanlibutan para iligtas po tayo sa ating mga kasalanan. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Yes. So, Jesus took away the sin of the world. Kaya si Jesus po, siya po ay nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. So, sin of the world means He took away all my past, present, the future sins. Kaya ibig sabihin po ng pag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan, kinuha niya po yung lahat ng aking kasalanan dati, ngayon at hanggang sa inaharap. Penalty of sin is death. Yung kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. So, instead of us, Jesus shed the blood and died on the cross. Kaya sa halip na tayo, si Jesus po ay nagpadanak ng dugo at pinatawad yung ating mga kasalanan. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At hindi rin sa pamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayon tinitiyak ang walang hanggang katubusan. So, everyone knows Jesus died for our sin. Kaya lahat naman po ng mga tao, alam po nila na namatay po si Jesus para sa kasalanan. But the important thing is, how much did Jesus pay the penalty of our sin? Pero yung mahalagang bagay po dito, gaano karami yung binayaran po ni Jesus na kasalanan? Only our past sin or even the future sin? Yung dati lang ba nating kasalanan o miski sa hinaharap nating kasalanan? Including our future sins? Kasama po ba yung hinaharap nating kasalanan? Tama po ba? Yes, it's called the walang hanggang katubusan. Kaya ang tawag po doon ay walang hanggang katubusan. So if Jesus doesn't pay our future sin, nobody can go to heaven. Kasi kung hindi po binayaran ni Jesus, miski yung hinaharap nating kasalanan, wala pong sino man yung makakapunta ng langit. Probably we will be so nervous whenever we commit a sin in the future. Maaari, lagi tayong kinakabahan sa tuwing tayo nakakagawa ng kasalanan sa hinaharap. Do you like manginasal? Gusto niyo po ba ng mga inasal? There is only rice. Kaya, di ba meron po itong only rice? Oh. Which color plate is only rice? Ano pong kulay ng plato yung only rice? Oh, everyone knows. Kaya Green. lahat naman po alam. Then when you order the only rice, prepay or postpay? Kaya kapag tayo po bibili ng only rice, magbabayad muna o saka na lang yung bayad? Yes, we already paid. Kaya magbabayad po muna tayo. Then once we paid for only rice, we don't need to worry how to pay the only rice. At kapag nakapagbayad na tayo para sa only rice, diba hindi na po nating alalahanin pa yung napakaraming kanin na ating kakainin. No matter how many times we eat the rice, it's already paid. Kahit ilang beses pa tayong kumain ng kanin, bayad na po yun. So usually, how many times do you eat the rice? Kaya kadalasan, nakakailang kanin po kayo? Huh? Ilan po? Isa? Isa lang? Sayang. Sayang naman po. I heard the up to 6 times from one brother. Kaya narinig ko po sa isang brother, kanya pong maka-anim na kanin. But whenever he eat, he doesn't need to worry. Pero sa tuwing kakain po siya, hindi naman po siya mag-aalala. Because all the only rice, unlimited rice, forever, is already paid. Kasi lahat po ng mga kanin na ito, walang hanggan, bayad na. So like this, all our sins were already paid. Kaya gaya din naman ito, lahat po ng ating mga kasalanan ay napatawad na rin. So our forgiveness, the forgiveness of our sin is like a only rice. Kaya yung kapatawaran po ng ating mga kasalanan ay parang only rice. Jesus paid our past sin Binayaran ni Jesus yung dati nating kasalanan and the present sin at yung kasalanan natin ngayon and the future sin. at yung hinaharap din natin na kasalanan. Maybe after 1 week, we can commit a sin again. Maaari pagkatapos lang na isang linggo, makagawa tayo ng kasalanan. But when Jesus died on the cross, it's already paid. Pero nung si Jesus po ay namatay sa krus, pati po yun ay bayad na. After 1 year, until we die, or even though we don't want, we can commit a sin.
Pagkatapos sa isang taon, hanggang sa mamatay tayo, kahit ayaw po natin, makakagawa at makagawa pa rin tayo ng kasalanan. But when Jesus died on the cross, He already paid all. Pero nung si Jesus po ay namatay sa krus, lahat po ng mga yan ay binayaran na niya. That's why we don't worry to go to hell. Kaya hindi na po tayo mag-aalala pa na mapunta ng impyerno. We don't need to worry how to pay the penalty of our sins. Hindi na po natin alalahanin pa yung kabayaran ng ating mga kasalanan. Because it's already paid forever. Kasi ito po ay bayad na ng walang hanggan. Tama po ba? And the most important key of the salvation, true salvation is free. Walang bayad. At isa pa po sa mahalagang susi ng ating kaligtasan, ito po ay libre, walang bayad. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sila ngayon ay tinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. When we get salvation, it was free. Nung tayo po ay naligtas, ito po ay libre. So, being justified, we are forgiven freely by His grace. Kaya tinuturing na ganap ng libre, tayo po ay napatawad. What's the biyaya? Ano po ba ang biyaya? We are not worthy to receive it, but when we receive it freely, it's biyaya. Hindi po tayo karapat-dapat na tumanggap nito, pero nang libre natin ito natanggap, ito po yung biyaya. We are not worthy to get salvation. Hindi po tayo karapat-dapat na maligtas. But even though we don't attend the church, we don't do anything for God, freely, Jesus already forgave us. Pero kahit hindi po tayo pupunta ng church, wala tayong anumang ginagawa para po sa Diyos, nang libre, tayo po ay pinatawad ng Diyos. That's why freely we are forgiven, freely we can go to heaven. Kaya nang libre, tayo po ay napatawad, nang libre, tayo po ay makakapunta na ng langit. Though in one house, Lola and granddaughter, grandson live together. Kaya sa isa pong bahay, naninirahan po doon yung lola, yung apong babae, at yung apong lalaki. Then grandson made the bagong tirador. Kaya yung apong lalaki, gumawa po siya ng bagong tirador. You know tirador? Alam niyo po yung tirador? So he hunt, Kaya nanguhuli po siya, but he failed all. pero lagi po siyang nabibigo. So he was so depressed and went back home. Kaya talagang nanlulumo siya at umuwi na lamang. At the time, there is the Lola's favoring manok. At yung pagkakataon ay nandoon yung paboritong manok ng kanyang He lola. aimed and shot. Kaya inasintan niya at sinapul. The stone hit the head. Kaya yung bato ay tumama talaga sa ulo. Immediately, manok died. Kaya yung manok agad-agad na namatay. He got surprised. Said, what should I do? Kaya nagulat siya, anong gagawin ko? So secretly, he brought it to the backyard and buried. Kaya nang palihim, kanya po itong dinala sa kanila pong likuran at ito po ay nilibing. At that time, his elder sister looked at everything. Nung pagkakataon na yun, yung kanya nakakatandang ate, nakita siya. Ah, you did it. Ginawa mo yan, ha? I know. In that night, the Lola called the granddaughter. Kaya nung kinagabihan, tinawag ng lola yung apong babae. Granddaughter, you prepare dinner. O apong babae, maghanda ka na ng hapunan. She said, Lola, tonight, he will do it. Kaya sinabi niya, Lola, hindi po ako yung gagawa, siya po yung gagawa ngayong gabi. And she said to the younger brother, if you don't do that, I'm gonna tell everything. Kaya sinabi ng kanyang ate, sige, kung hindi mo gagawin niya, susumbong kita. He said, okay, I'll do it. Oo na, ako nagagawa. So he prepared dinner. Kaya naghanda po siya ng hapunan. Next day, Lola said, granddaughter, you prepare breakfast. Nang sumunod na araw naman, sinabi ng kanyang lola, o apong babae, maganda ka na ng agahan. She said, Lola, he will do it again. Sinabi po niya, Lola, siya po ulit yung gagawa. If you don't do that, I'm gonna tell everything. Sige, kung hindi mo gagawin, isusumbong talaga kita. He said, okay, I'll do it. Oo na, ako na. So he worked and worked. Kaya naggawa siya na naggawa. He cannot endure anymore. Hindi niya na po ito matiis. So he decided to confess his sin. Kaya nagpasya na lang po siya na umamin sa kanyang kasalanan. He went to the Lola. Pumunta po siya sa kanyang lola. Lola, I have something to tell you. Lola, may gusto po akong aminin. He already cried. Kaya umiiyak po siya. Lola, you had your favorite manok, Lola, di ba meron kang paborito mong manok? but I killed it. Pero napatay ko na po ito. Please forgive me. I'll do it again. I'll not do it again. Pakiusap, patawarin po ako, hindi ko na po ito ulitin. Then Lola said, I already forgave you. Pero sinabi ng kanya lola, napatawad na kita. Huh? What do you mean you already forgave me?
Ano pong ibig sabihin mo na napatawad mo na ako? I already watched it, everything. Napanood ko kasi lahat. From the moment you aim to the moment you burn it. Mula nung inasinta mo hanggang sa inilibing mo. Then why you didn't punish Kung me? ganun, bakit hindi mo po pinarusahan? Because I love you. Kasi mahal kita. Her love is unconditional. Kaya yung pag-ibig po niya ay walang kapalit. No matter the grandson did, she loves him. Kaya ano mo yung ginawa ng kanyang apong lalaki, siya po ay minamahal pa rin. And he said, Lola, I love you too. Kaya mahal din po kita, Lola. In that night, Lola said to the granddaughter, you prepare dinner. Kaya kinagabihan, inutusan ulit ng lola yung kanyang pong babae. O pong babae, maganda ka na ng hapunan. She said, Lola, he will do it again. Pero sinabi niya, Lola, siya pa rin po yung gagawa. If you don't do that, I'm gonna tell everything. Sige, kung hindi mo gagawin niya, isusumbong kita. Is he afraid? Takot pa po ba siya? Or hindi na? Hindi na. He boldly said, tell her everything. May katapangan, isumbong mo ako. She already knows all my sin and already forgave me. Alam niya yung lahat ng aking mga kasalanan at ako ay kanyang napatawad na. I'm not afraid. Hindi na ako natatakot. Like this, when we go to heaven, we boldly go to heaven. Gaya naman ito, kapag pupunta na tayo ng langit, mayroon tayong katapangan na papasok ng langit. Even though we don't do anything, unconditionally, Jesus already forgave us. Kahit wala tayong anumang ginawa, nang walang kapalit, tayo po ay pinatawad na ni Jesus. So Titus chapter 3 verse 5, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan, sa pamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamagitan ng Espiritu Santo. Yes. We cannot get salvation by our own work. Kaya hindi po tayo maliligtas sa pamagitan ng ating sariling paggawa. But according to His mercy, His grace, unconditional love, He saved us. Pero ayon sa kanyang kahabagan, ayon sa kanyang biyaya, ayon sa kanyang walang kapalit na pag-ibig, tayo ay kanyang iniligtas. And all people were already forgiven. Kaya lahat po ng mga tao ay napatawad na. But only problem is whether they believe it or not. Pero yung tanging problema lamang po, kung sinampalatayan na nila ito o hindi pa. If they don't believe this, they cannot get salvation and go to heaven. Kasi kung hindi pa, hindi po sila pwede makapunta ng langit at hindi po sila makapasok sila ng impyerno. That's why when we get salvation, we have a great responsibility. Kaya pagkatapos po natin maligtas, meron tayong napakalaking responsibilidad. If we keep silent, nobody among our family can get salvation. Kung tayo po'y mananatiling tahimik, walang sino man sa ating pamilya yung maliligtas. Even though their sins were already forgiven freely, if we keep silent, how can they know true salvation? Kahit yung kanilang mga kasalanan po ay napatawad na rin ng libre, pero kung tayo po'y mananatiling tahimik, paano nila ito malalaman? That's why since we get salvation, we have to do our best to deliver this salvation to our people. Kaya mula nang tayo naligtas, kailangan po natin gawin lahat ng ating mga kaya para ibahagi po sa kanila yung paraan ng kaligtasan. So after we get salvation, we have to pay back the love of Jesus. Kaya pagkatapos po ng ating kaligtasan, atin pong suklian yung pag-ibig po ng Diyos. So it's called the Christian life. Kaya ang tawag po dito ay pamumuhay Kristiyano. Salvation is not the last goal of our life. Yung kaligtasan po, ito po yung hindi yung ating huling layunin para sa ating buhay. Salvation is the starting line of our Christian life. Kundi ito po yung panimula ng ating pamumuhay Kristiyano. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Since we get salvation, we become the new creation. Mula nung tayo naligtas, tayo po yung naging isa ng bagong nilalang. So no matter how, what kind of life we live before we get salvation, God doesn't count. Kaya anuman pong klase ng buhay ang ating pinamuhay bago pa tayo maligtas, hindi pa po ito binibilang ng It Diyos. doesn't matter. Kaya wala po itong kinalaman. We start a new life. Kasi tayo po ay magsisimula na sa panibagong buhay. So we have a new family, brothers and sisters. Kaya meron tayong bagong pamilya, yung mga brothers and sisters. We have a new house, that is church. Meron tayong panibagong tirahan, ito po yung church. We have a new Father, our Lord Jesus Christ. Meron tayong panibagong ama, ito po yung ating Panginoong Hesukristo. And we have a new goal. At meron tayong panibagong layunin. So now we are living
to pay back the love of Jesus and to save our other lost souls. Ngayon tayo po ay nabubuhay para suklian po yung pag-ibig ni Jesus at para makapagligtas po ng mga ligaw na kaluluwa. So we cannot go back to our former life. Kaya hindi na po tayo maaari pang bumalik sa dati nating pamumuhay. Since we got salvation, we live the new life as a new creation. Mula nang tayo naligtas, tayo po ay mabubuhay na sa panibagong buhay bilang isang bagong nilalang. So when we study the Bible, there are three kinds of salvation. Kaya kung ating pag-aaralan po yung Biblia, meron pong tatlong yugto ng kaligtasan. They are called the salvation of the spirit, salvation of our life, salvation of the body. Ang tawag po dito, yung kaligtasan ng ating spirito, yung kaligtasan ng ating buhay, at yung kaligtasan ng ating katawan. So all our sins are forgiven, that when we believe this, we get the salvation of spirit. Kaya nung tayo po ay napatawad na yung ating mga kasalanan, ang tawag po dito ay kaligtasan ng ating spirito. So it's already done. That's why the tense is the past. Kaya ito po ay tapos na, kaya ito po ay binabanggit na dati. Would you read? Sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At ito hindi sa pamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. So you have been saved. Kaya kayo'y naligtas na. Oh. But after we get salvation, we have to live for God. Pero pagkatapos po nating maligtas, dapat po tayong mabuhay para sa Diyos. But we still have a sinful nature. Pero meron po tayong likas na pagkamakasalanan. But when we continue to learn the Word of God, God little by little changes. Pero kung patuloy natin pag-aaralan po yung salita ng Diyos, paunti-unti tayo po ay babaguhin ng Diyos. So it's called the salvation of the life. Kaya ang tawag po doon, kaligtasan ng ating buhay. So that is the present tense in the Bible. Kaya yun naman po ay para sa kasalukuyan. So here, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Yes, work out your own salvation. Kaya sa inyong sariling kaligtasan. So since we get salvation, even though our Christian life is not perfect, we never lose our salvation. Kaya kahit yung ating pamumuhay Kristiyano ay hindi po perpekto, kailanman hindi po mawawala yung ating kaligtasan. But depending on how much we live for God, we receive the reward in heaven. Pero depende po kung paano po tayo nabuhay sa ating buhay Kristiyano, ganun lang din po yung gantimpala na ating matatanggap dun sa langit. Depending on how much our life is changed according to the will of God, we will be rewarded in heaven. Depende po kung paano po nabago yung ating buhay base po sa kalooban ng Diyos, ganun lang din po tayo gagantimpalaan sa langit. That's why the Bible says, work out your own salvation. Kaya nga sinasabi ng Biblia, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan. Then, when we stand before God, even our body will be transformed to the spiritual body. At kapag tayo po itatayo na sa harapan ng Diyos, miski yung ating katawan ay mababago sa espiritual na katawan. It's called the salvation of the body. Ang tawag po doon, kaligtasan ng ating katawan. The Romans chapter 8 verse 23, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At hindi lamang sang nilikha, kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu na tayo na may dumaraing din sa ating mga sarili. Sa midsing paghihintay ng pagkukupkop, ang pagtubos sa ating katawan. So, when we get salvation of salvation of our spirit, when we realize all our sins are forgiven, we surely go to heaven. Kaya kapag ating natanggap na po yung kaligtasan ng ating Espiritu, nung araw na ating naunawaan na yung ating mga kasalanan na patawad na, tiyak tayo po ay pwede na makapunta ng langit. But God give us the chance to live for God until we go to heaven. That is our Christian life. Pero yung Diyos, binibigyan niya pa tayo ng pagkakataon na mabuhay pagkatapos ng ating kaligtasan. Ang tawag po doon, buhay Kristiyano. So in our Christian life, we have to work out the salvation of our life. Kaya dito po sa ating buhay Kristiyano, kailangan nating isagawa yung kaligtasan ng ating buhay. It's not related to whether we can go to heaven or not. Ito po yung wala ng kinalaman kung makakapunta pa po ba tayo ng langit o hindi. When we get salvation of the Spirit, we surely go to heaven. Kasi nung naligtas na po tayo yung ating Espiritu, ito po ay tiyak na tayo makakapunta na ng langit. But this Christian life and the salvation of the life
is related to the reward in heaven. Pero ito pong buhay Kristiyano o yung kaligtasan ng ating buhay, ito po ay pumapatungkol po dun sa ating matatanggap na gantimpala. So depending on the how much we live for God, we will receive the reward. Kaya depende po kung paano tayo nakapamuhay para sa Diyos, ganun lang din po yung gantimpala na ating matatanggap. But still, we have a sinful nature. Pero mayroon pa rin tayong likas ng pagkamakasalanan. That's why sometimes we fail and we are stumble. Kaya kuminsan tayo po ay nabibigo, natitisod. But whenever we have a difficult time, God promise He will help us through the church. Pero sa tuwing tayo po ay nagkakaroon ng kahirapan, nangako po yung Diyos na tayo kanyang tutulungan sa pamagitan po ng church. And finally, when we go to heaven, even our body, this sinful nature will be removed. So our body will transform to the spiritual body. Kaya sa kulian po, kapag pupunta na po tayo ng langit, ito pong likas natin na pagkamakasalanan ay mawawala na po. Kundi ito po ay mababago sa spiritual po na pangangatawan. So it's called the salvation of the body. Kaya ang tawag po dito, kaligtasan ng katawan. So if we get the salvation of the spirit, we don't need to worry about the salvation of body. Kaya kapag meron na po tayong kaligtasan ng ating spirito, hindi na po natin dapat alalahanin pa yung kaligtasan ng ating katawan. Salvation of the body is guaranteed to all saved people. Kasi ito pong kaligtasan ng ating katawan, ito po ay tiyak na o sigurado na sa oras na maligtas po yung mga tao. But until we go to heaven, we have to focus on the salvation of our life. Pero hanggang sa tayo po ay makapunta ng langit, kailangan po natin pagtuunan ng pansin yung ating buhay, Kristiyano, o yung kaligtasan ng ating buhay. Naintindihan po? Oh. So, only Christian, saved people have this question. Kaya tanging mga Kristiyano lamang po yung mayroong ganitong klase ng katanungan. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Yes. We want to pay back love of Jesus. Kaya gusto po natin suklian yung pag-ibig po ni Jesucristo. So, before and after we get salvation, our position is totally different. Kaya bago at pagkatapos po nating maligtas, talagang ibang-iba po yung ating posisyon. Before getting salvation, God was a judge. Bago po tayo maligtas, yung Diyos po ay ating hukom. But when we get salvation, God becomes our Father. Pero pagkatapos po nating maligtas, yung Diyos ay naging ating ama na. And we were sinners At tayo po ay dating before getting makasalanan. salvation. Bago po tayo maligtas. But when we get salvation, we become the children of God. Pero pagkatapos po nating maligtas, tayo po ay naging anak na ng Diyos. Then, when we get salvation, our position is immediately changed from sinner to righteous man. Kaya pagkatapos po nating maligtas, yung ating posisyon po ay nabago na mula sa pagiging makasalanan, naging matuwid na tao. Immediately we become the children of God. Kaya agad-agaran, tayo din po ay naging anak na ng Diyos. But our condition is not changed yet. Pero yung kondisyon na meron po tayo, ito po ay hindi pa rin nababago. We still have a sinful nature. Meron pa rin po kasi po tayong likas na pagkamakasalanan. So the first Peter chapter 3 verse 21, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At ang bautismo na siyang kalarawan nito, ang nagliligtas sa inyo ngayon, hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi bilang paghiling sa Diyos ng isang malinis na budhi, sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Even though we get salvation, Bible says God didn't remove our sinful nature. Kahit na tayo po ay naligtas na, hindi po sinasabi ng Diyos na naalis niya na po yung ating likas sa pagkamakasalanan. So for example, there is a king and prince. Kaya halimbawa po, meron pong isang hari at prinsipe. But one day, he lost the prince. Pero isang araw po, naiwala niya yung kanyang prinsipe. And after 20 years, he found his son, prince. At pagkatapos po ng 20 taon, sa kanya lang natagpuan yung kanyang anak na prinsipe. But for 20 years, he lived as a beggar. Pero sa loob ng 20 taon, siya po ay namuhay gaya po ng isang pulubi. But when the king find his son, immediately his position is changed from the beggar to the prince. Pero nung natagpuan po ng hari yung kanyang anak na prinsipe, yung posisyon po ng prinsipe ay agad-agad po nabago na mula sa pagkapulubi, naging prinsipe. Tama po ba? But condition is still like a beggar. Pero po yung kanyang kondisyon ay para pa rin gaya ng isang pulubi. So whenever he eat the food, he tried to hide the food. Kapag siya po ay kakain ng pagkain, tinatago niya pa yung ibang pagkain. Then other servant said, "No, you are prince. You have so much food." At sasabihin ng kanyang mga lingkod, prinsipe, hindi mo na kailangan gawin yan kasi napakarami mo pang pagkain. But he said, "I know, but it's my habit."
Pero sinabi niya, alam ko naman yon, pero nakagawian ko na kasi ito eh. He always lie down on the ground and sleep. Lagi po siyang umihiga sa sahig, doon po siya natutulog. Then other servant said, "No, you have a nice bed. Sleep here." Pero sasabihin ng kanyang malingkod, prinsipe, meron ka pong napakagandang kama, doon ka po matulog. But he said, "No, I'm comfortable here." Pero sasabihin ng prinsipe, hindi, mas komportable ako sa sahig. So his position is immediately changed from the beggar to prince. Kaya yung kanyang posisyon ay agad-agad na nabago mula sa pagkapulube, naging prinsipe. But his condition is not changed yet. Pero yung kanyang kondisyon ay hindi pa rin po nababago. Like this, when we get salvation, our position is immediately changed from the sinner to the children of God. Kaya gaya din naman ito, mula nung tayo naligtas, yung ating posisyon po ay agad-agad po na nabago. Bilang makasalanan, naging anak na ng Diyos. But we still have a sinful nature. So our condition is not perfectly changed. Pero meron pa rin po tayong likas sa pagkamakasalanan, kaya yung ating kondisyon ay hindi po perpektong nababago. But the important thing is, God never give us up. Pero yung pinakamalagang bagay po dito, kailanman hindi po tayo susukuan ng Diyos. So even though he still have the habit of the beggar, the king never forsake his son. Kaya kahit meron po siyang ugali na pagiging pulubi pa rin, kailanman yung hari hindi po siya itatakwil. So in order to make him live like a prince, the king train and educate him. Kaya para makapamuhay ulit siya bilang isang prinsipe, yung hari, tutulungan po siya, sasanayin po siya at tuturuan. So like this, since we get salvation, in order to change our condition like a real Christian and like a children of God, God train us. Kaya pagkatapos po natin maligtas gaya po nito, para tayo po ay mabago bilang isang tunay na Kristyano o makapamuhay bilang isang tunay na anak ng Diyos, tayo po ay sasanayin din. God guides us and teaches. Tutulungan tayo ng Diyos, tuturuan tayo ng Diyos. That's why God give us the Holy Spirit in us. Kaya nga yung Diyos, ibinigay niya sa atin yung Espiritu Santo. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa Kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. So when you listen the gospel and believe it, Holy Spirit dwells in us. Kaya nung ating napakinggan po yung ebanghelyo at ating itong sinampalatayanan, yung Espiritu Santo po ay pumasok na rin sa atin. Then look at this. Tingnan po ninyo. Before we got salvation, our condition is only we had the sinful nature. Bago po tayo maligtas, ang tanging posisyon o kondisyon lang meron tayo, meron lang po tayong likas na pagkamakasalanan. But since we got salvation, we have a two heart, Pero pag sinful nature and Holy Spirit. pagkatapos po nating maligtas, meron po tayong dalawang klase ng puso. Yung sa Espiritu Santo at yung likas na And pagkamakasalanan. they always fight. Lagi po itong naglalaban. So even today morning, your sinful nature and Holy Spirit probably fought. Kaya kahit ngayong umaga na lang, yung inyong Espiritu Santo at yung likas na pagkamakasalanan, nag-aaway po yan. Your sinful nature says, you are tired. You take a rest. Sinasabi ng yung likas na pagkamakasalanan, pagod ka, diba? Magpahinga ka na lang. You just stay home. Manatili ka lang dito sa bahay. Then your Holy Spirit says, no, you have to go to the church and learn the Word of God. Pero sinasabi ng iyong Espiritu Santo, hindi, bumangon ka, pumunta ka sa church para makapag-aral ng salita ng Diyos. They always fight. Lagi po sila nag-aaway. Then who is going to win? Kaya sino po dito yung mananalo? Who? Sino po? We hope the Holy Spirit always win. Opo, umaasa tayo na talagang yung Espiritu Santo yung palaging manalo. But sometimes he fail. Pero ito po kung minsan ay nabibigo din. Why? Bakit po kaya? If the Holy Spirit doesn't eat well, he cannot control the sinful nature. Kapag yung Espiritu Santo po, hindi po siya na sapat na nakakain, hindi niya po magagawang kontrolin yung likas na pagkamakasalanan. For example, do you know the sabong? Alam niyo po ba yung sabong? Do you like a sabong? Mahilig po ba kayo magsabong? You only know, not alam- like. Alam niyo lang po pero hindi niyo gusto. The black manok and the white manok, the one owner brought them and let them fight. Kaya yung may-ari po, dinala niya yung itim na manok at kanyang puting manok para mag-away. People bet the money. Kaya yung mga tao, pumupusta po sila ng kanilang pera. Sometimes black manok wins, sometimes white manok wins. Kuminsan yung itim na manok yung nanalo, kuminsan yung puting manok yung nananalo. The amazing thing is, the owner already knew which manok will win. Pero yung nakamanghang bagay po dito, yung may-ari, alam niya na kung sino yung mananalo. He said, today black manok will win.
Kasi sabi niya, ngayong araw, yung itim na manok yung mananalo. Then black manok wins. Kaya yung itim na manok yung nananalo. He said, today white manok. Ngayon naman, yung puting manok yung mananalo. Then white manok wins. At yung puting manok po yung So nanalo. his friend asked him, how do you know? Kaya yung kanyang kaibigan nagtanong, paano mo nalalaman? It's very easy. Napakadali lang. If I want the black manok to win, I always feed only black manok. Kung gusto kong panalunin, yung itim lang na manok, siya lang yung aking laging pakakainin. No food for the white manok. Wala akong ipapakain sa puting manok. Then the black manok becomes strong and win the battle. Kaya yung itim manok, magiging malakas siya at siya po yung mananalo sa labanan. So which side will win? Kaya kaninong panig yung mananalo? The side eating well will win. Yung panig na laging kumakain ng maayos, yung mananalo. So what's the spiritual food for our Holy Spirit? Kaya ano po yung spiritual na pagkain para sa ating Espiritu Santo? Word of God, prayer, fellowship, and evangelism. Yung salita ng Diyos, pananalangin, pakikisama, at yung evangelism. So when we eat this spiritual food, we get strength. Kaya kapag nakakain po natin itong mga spiritual na pagkain ito, tayo po ay nagkakaroon ng kalakasan. What's the food for our sinful nature? Pero ano naman po yung pagkain para sa ating likas sa pagkamakasalanan? Sin and worldly things. Kasalanan at mga makamundong bagay. So when we focus on these kind of things, we cannot control our sinful nature because our Holy Spirit doesn't have any power. Kaya kapag nakatuon lang tayo sa kasalanan at sa mga makamundong bagay, yung ating likas sa pagkamakasalanan ay talagang makokontrol niya yung ating Espiritu Santo. And this is important. At ito po ay mahalaga. From where can we get this spiritual food? Kanino po kayo makakuha ng spiritual na pagkain? From where? Kanino po? 7-Eleven? Sa 7-Eleven po ba? Robinson? Sa Robinson? From where? Saan po? Yes, church. Sa church po. From church, God provide this all spiritual food. Mula sa church, ibinibigay po ng Diyos ang lahat ng spiritual na pagkain na ito. That's why the Bible says the church is the mystery. Kaya nga sinasabi ng Biblia na yung church ay isang mahiwagang bagay. So if we don't know how important the church is, we cannot live for God. Kaya kung hindi po natin alam yung patungkol sa church, hindi po talaga tayo na makapamuhay para sa Diyos. We cannot get any spiritual food from the church. Wala tayong anumang matatanggap na spiritual na pagkain mula sa church. Then we cannot control our sinful nature. Kaya kung ganun, hindi natin makokontrol yung ating likas na Then pagkamakasalanan. we cannot win the spiritual battle. Kaya kapag nangyari yon, hindi tayo mananalo sa spiritual na pakikipaglaban. That's why the first step to live for God, to pay back the love of Jesus, first step is to abide in the church and receive the spiritual food from God. Kaya yung unang hakbang para tayo makapamuhay para sa Diyos o makapamuhay para suklian yung pag-ibig ng Diyos, ay kailangan po nating manatili sa church para ating matanggap yung spiritual na pagkain. So through the church, God provide all the spiritual food. Kaya sa pamagitan ng church, ibinibigay po ng Diyos sa lahat ng spiritual na pagkain na mga ito. We don't have let's look at this. Basahin po natin ng sabay-sabay. First two lines, 3, 2, 1. Sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus. So, the church is not the building. Kaya yung church po, hindi po ito yung gusali. Many people misunderstand. They think having the cross and the nice building is the church. Marami pong tao ay maling kanilang pagkaintindi na kapag meron lang sila makitang krus at may magandang gusali, yun na daw yung church. The Bible surely says the saved people are the church. Pero malinaw po na sinasabi ng Biblia na yung grupo ng mga ligtas sa tao, ito po yung church. So here is nice building, but nobody gets salvation. Kaya narito po yung napakagandang gusali, pero wala namang ligtas. Then it cannot be the true church before God. Kaya hindi po yan maaaring maging tunay na church sa harapan ng Diyos. And here is the group of saved people. At ito naman po yung mga ligtas na mga tao. Then, even though there is no building, this is the true church before God. Kahit wala pa po silang gusali, pero sa mata ng Diyos, sila po yung tunay na church. Then, the Romans chapter 10 says, God used the saved people to save others. At sinasabi ng Diyos sa Roma Kapitulo 10, ginagamit ng Diyos yung mga ligtas sa tao para iligtas po yung mga ligaw na kaluluwa. They preach the gospel, and when he listen and believe it, he gets salvation. Kaya ipinapangaral po nila Ebanghelyo. Kaya kapag siya po ay naligtas sa pamagitan ng pakikinig, So, how can we find the true church? kaya kung ganun po, paano natin matatagpuan yung tunay na church? The group, saved group,
delivering the gospel to me is the true church. Kaya yung ligtas po na grupo na ipinapangaral po yung ebanghelyo na aking ikinaligtas, yun po yung tunay na church. That's why when we get salvation, we have to abide in the true church, the group, saved group, delivering to me the gospel. Kaya pagkatapos po natin maligtas, kung saan po yung grupo na pinangaral po yung ebanghelyo kung saan tayo naligtas, dun po tayo dapat manatili. So here are two hospitals. Kaya meron po dito dalawang hospital. I used to go to the A hospital, Ako ay dati nang pupunta dito sa A Hospital, but my sickness was not healed. pero yung sakit ko naman ay hindi gumagaling. And one day I went to the B hospital. Kaya nung isang araw, pumunta naman ako sa B Hospital. Then all my sicknesses were healed. At doon, lahat ng aking mga sakit ay talagang gumaling. Then, if my family gets sick, which hospital do I want to bring? Kaya kung ganun, kapag yung pamilya ko ay may sakit, saan hospital ko sila dadalhin? A or B? B. But the problem is, I'm very close to the doctor and nurses in A hospital. Pero yung problema, sobrang lapit na namin sa isa't isa ng mga nurses saka doktor doon sa A Hospital. So A hospital doctor said, why do you go to B hospital? Kaya sasabihin ng doktor doon sa A Hospital, bakit ka pa pupunta doon sa kabilang hospital? Come to A hospital. Dito ka na lang. We are friends. Di ba magkaibigan naman tayo? But in order to heal, in order to help my family and my friends, I cannot go to A hospital. Pero para gumaling at matulungan yung aking pamilya at mga kaibigan, kailangan kong pumunta ng B Hospital. Because they cannot be healed. Kasi hindi naman sila mapapagaling doon sa kabila. In order to heal them, I have to bring them to B hospital. Para gumaling sila, kailangan ko silang dalhin doon sa B Hospital. Sometimes, we don't cut the human affection. Kuminsan po, hindi natin pinuputol yung ating relasyon sa ibang tao. We already know we didn't get salvation in our former churches. Alam naman po natin na sa dati nating church, hindi po tayo nagkaroon ng kaligtasan. But pastors and other friends are very close. Pero yung mga pastor doon at yung mga kaibigan natin doon, talagang malalapit tayo sa isa't isa. They said, why do you go to that church? We are close, we are friends. Kaya sasabihin nila, bakit ka pa pupunta doon? Di ba close naman tayo, magkakaibigan tayo dito? But in order to save our family and our friends, we have to abide in the true church. Pero para mailigtas yung ating pamilya at mga kaibigan, kailangan natin manatili sa tunay na church. So Bible surely says, we have to cut the Nabal cord when we are born. Kaya nga sinasabi po ng Biblia na kailangan natin putulin yung kumukonekta sa ating puso at pagkatapos po nating maligtas. And when we abide in the true church, we can bear so much fruit. At kapag tayo nakapanatili sa church, talagang magbubunga tayo ng napakarami. So we have to, time's up. So we have to know only when we abide in the true church, we can grow up and we can live for God and we can bear the fruit. Kaya ubos na po yung ating oras, pero tandaan po natin na kung tayo pa'y mananatili lamang sa tunay na church, tayo pa'y makapamuhay sa Diyos, magkakaroon ng bunga at makakapagligtas po ng mga tao. Naintindihan po? So I really hope and pray we gather together to continue to learn the Word of God. Kaya ako po talaga yung maasa at nanalangin na patuloy po tayong magtitipon para mag-aral ng salita ng Diyos. I couldn't finish how to live for our Christian life since we get salvation. Kaya hindi ko pa po natatapos ibanggitin yung pamumuhay natin pagkatapos po natin maligtas. But we will continue on Wednesday and Sunday. Pero ipagpapatuloy po natin to sa darating ng Miyerkules at sa susunod po na linggo. So after we get salvation, we should be united to save our family and the people. Kaya pagkatapos po natin maligtas, dapat po tayong magkaisa at magtulungan para iligtas po yung ating sambahayan. Tama po ba? So see you in the fellowship. Let's pray together. Tayo po lahat ay manalangin. Our